Hello guys, good evening. Ako nga pala yung admin at saka trader ng Davao Cryptocurrency Basic Trade. At ngayon, tuturuan ko kayo kung paano mag margin trade gamit ang test account ko. Ito yung test account ko na ginagamit ko pang trade para hindi ako malose na malaki. Yung isa kong account is malaki yung balance. Kaya, pag may pinag-aaralan akong statistic or analysis or strategy na bago, dito ko siya ginagawa sa isang maliit kong balance na account. Ito kasi is like a referral na ginagawa ko lang para may pang-practice ako sa bago kong strategy at techniques. So, ito yung gagawin natin guys. Punta tayo sa wallet. Ito na yung wallet exchange natin guys. Example, yun yung balance natin. Kung gusto kayo mag-open ng margin trade, dito lang yung gagawin yung open margin trade. Dito siya guys, mapupunta siya dito. Paano ba siya i-transfer? Mata-transfer natin siya. Punta tayo into margin wallet. Open account margin. Ayan. So, na-open na tayo. Tapos, transfer natin kung anong coin. So, naka-USDT tayo, di ba? So, transfer natin siya, guys. Ayan. Then, pagka-transfer natin, click natin yung borrow. Or, dito tayo mag-borrow. Pwede tayo mag-borrow dito, guys. Or, punta tayo sa advanced settings. Ayan. Lalabas si Bitcoin. Nga pala guys, may dalawa. Baka malito kayo. May exchange, may margin. So, click nyo yung margin. Then, eto yung balance nyo, di ba? Click nyo itong borrow. So, ako guys, naka times 5 ako dito. Ayan. Naka times 5 ako. So, yung $12 ko is magiging $88. So, ibabaro natin siya at pwede na tayong mag-trade. Ayan. $88 pwede mo yan mabili sa Bitcoin kahit saan guys, basta may times 5 or ito yung margin available pairs na pwede natin mabili into USDT, BTC at iba pa. Nga pala, yung pair na lang nila is BSU, USDT, tsaka ano guys, ETH at BTC, USDT, BSU, yan lang. Apat lang, tatlo. So, apat silang pair. BSU, tsaka ETH, tsaka USDT. So, pwede ka nang magbili dyan. At, paano nga ba malalaman if panalo or talo? Punta ka dito guys. If isang trade natalo ka or nanalo ka sa USD pair, may fiat pair kasi sila na ginagawang if panalo ka dito sa sa BTC pair, dito punta tayo margin. If panalo ka sa BTC pair, dito yan magi-green guys. At saka if talo ka sa USDT pair, saka panalo ka sa USDT pair, diyan siya lalabas guys. If panalo ka, di yan magne-negative. So, ang gagawin natin, sir, if paano ba siya i-trade? So, ang basically na ma-advise ko sa inyo guys, if magti-trade kayo, wala yan sa wala yan sa isang hours na pag-aantay. Nasa 5 minutes lang yan guys. Ito yung sample of trades natin Ito guys, technical analysis, Stotts RSI, tsaka Bollinger Bands. So, si Bollinger Bands guys is like ito at isang candlestick na nagpapahiwatig ng hindi siya bababa kasi pinupuwersa ng mga buyers. So, ito guys, lumaas siya dito tapos bumaba. Once na lumagpas siya dito guys, actually may meaning talaga ako sa like mga student ko. Alam na naman nila yun. So, ang ituturo ko lang sa inyo is a basic trade kung paano mag-trade na talagang kikita din naman kayo sa ating
trading. So, eto guys, pag lumampas siya dito sa blue, pwede ka na yung mag-buy or sabayan mo siya dito sa Stocks RSI every cross. If nakabili ka na dito, if nasa baba na si Stocks RSI, pwede ka na bumili dito guys. So, pagbili mo dyan, kahit dito man lang, ang taas naman ng nilipad ng pera mo. So, if ever bumili ka dito, pero hindi ko recommended si BTC USDT na mag-trade ka lang dyan kasi mababa yung kita mo dyan. So, kahit si BNB dyan dito, pwede kang mag-trade dito. At least, yung $88 mo, may 100 or 1,000 or 500 a day kanya. Diba? Pero, mababa lang yung a day na $10. Kung malaki yung balance mo, mas malaki. If 200, tapos naka-margin leverage ka guys. Example mo yan 12 lang yan guys. $12, naging $88 na. So, example, nag-trade tayo dito, di ba? If dito ka lang naka-buy, okay lang yan guys. If dito ka nag-buy. If naka-buy ka dito, okay lang yan kasi tataas pa yan Pagdating dito, masisell mo na kasi cross na si Stocks RSI. So, okay na yan. So, if ever naman guys, if mag-down siya, abangan nyo tong mga ganito yung mga malaking book up tapos malaking seller, pabayaan nyo na may bukas pa naman or may mamaya, may ibang coin pa naman. Like katulad nito, magda-down na naman to. Ganyan. Pero tingnan nyo din yung volume if madami bang buyers. Wala. Di ba? So, dito naman tayo sa paano ba i-repay or pagtapos ka na mag-trade or matutulog ka na, paano ba siya babayaran? Ganito lang siya babayaran mga boss at saka ma'am. Punta tayo sa Borrow, USDT, then repay. Repay, USDT, ayan. Repay na natin, makukuha na yung 76 natin na Borrow, so 82. Paano ba siya mag-withdraw? Mag-withdraw ka, punta tayo sa USDT, click nyo yung transfer, tapos punta kayo sa USDT, tapos 0 nakalagay. Click na yung gitna, meron 12. So, ganyan guys, ganyan lang kadali. At ito yung pinaka best. Tuturuan ko kayo paano mag-leverage. Sa leverage naman guys, is pupunta muna tayo dito sa Binance. Tapos, click natin yung trades. Ayan, future. So, pagkatapos natin i-click nyan si future, pwede tayo mamili ng ating leverage. Pero ako, nasa 125 kasi as we know, I'm a scalper. Charot. Eto guys, 125 talaga ako. Then, sa ibang alt, 75 lang siya. Example, ETC, EOS. 75 lang siya. Ayan. So, paano ba maglagay ng pera dito kay future? So, click natin yung transfer. May pera naman tayo sa exchange. So, amount. Then, start to trade. Ganyan lang kasimple guys. So, same lang yung ginagawa ko dun sa, sa Binance margin. Then, Binance future. Walang masama kung matatalo ka. At advisable ko sa'yo, wag mong ibuhos lahat ng funds mo. May backup ka pa niyan, di ba? Example, paanong backup boss? Yung backup na sinasabi ko is 50% funds. Chop-chopin mo yan para if mag-down, may ikabili ka pa. Para lang yung may 20 ka, gis na pandesal sa umaga at gis na pandesal sa hapon. Para pagkabukas, pagkagabi, busog ka na, di ba? So, ganyan lang kasimple mag-trade guys. So, if you want a video tutorial how to trade in advanced trading at paano gamitin yung mga indicator, just request and comment below guys. Tutulungan ko kayo, tutulungan natin lahat ng mga bangon ng na-scam sa region. Salamat mga boss and mga ma'am. See you in the next video. Amen.